Sa bawat hakbang ng pag-unlad ng mga kabataan, mahalaga ang papel ng ugnayan ng komunidad at eskwelahan. Ano nga ba ang nagiging epekto ng kanilang pagsasama sa paghubog ng mas maliwanag na kinabukasan? Sa dokumentaryong ito, aalamin natin ang mga kwento ng tagumpay, mga hamon at ang mga inisyatibong nag-uugnay sa paaralan at komunidad. Mga sumusunod ay ang aming nakapanayam na mga guro mula sa pampribadong paaralan ng College of Mary Immaculate sa Pandi, Bulacan, at ang una naming tinanong sa kanila ay paano mo hinihikayat ang mga magulang at mga lider ng komunidad na makilahok sa mga kaganapan sa paaralan. Ang una naming nakapanayam ay si Ma'am Maria Zarina Magtibay at ayon sa kanya, Personally, yung first question tungkol sa magulang at leader, siguro din lang tayo sa magulang medyo pinagagawa. Number one sa classroom setting, kapag pumili ka ng art, dun mo lang sila medyo nagkakaroon ng encouragement to join or magkaroon sila ng ugnayan kasi yun yung kulang na kulang. Pag may mga school activities, mostly ay pinapanawalan ko sa kanila ang objective para sa atin itong activity na to, ano yung pwede nilang makita, matutunan, or maging support na maging ambag din sa gagawing activity. Intramural activities, for example, sa school. Lagi akong nagme-message sa mga parents ng estudyante ko, nag-advisory class ko, na ganito po yung ginagawa nila. Hinihikayan ko sila by saying na ano pong talento ng mga bata, sayang po kung hindi natin supportan, hindi natin sila makikita, pwede po natin silang mapanood, lalo na pag may mga participation sila. When it comes to the leader of our community, medyo hindi ko siya talaga. Wala akong connection sa mga leaders sa community natin. Sabi ko dati, parang takot ako kasi feeling ko excited, gagamitin ko sila or gagamitin nila ako. Parang meron kasi yung mindset, di ba? Lalo na pag kunwari, mayor, vice mayor, or konsehal siya ng community natin dito sa Pandi, tapos lalapit ka sa kanya, encourage mo sila na tumulong sa community. Medyo negative agad. Siguro ang pinaka-nangyayari lang na connection sa community is yung pagsunod natin kapag walang pasok, short classes, ganyan. Yun yung encourage ko sila. Siguro, hindi sa direct. Pag nag-share tayo, for example, ako nag-share sa social media, yung mga events sa school, siguro one way yun of saying na participate with us. Pero not directly telling to the leaders. Ang pangalawang guro naman ay si Ma'am Sarah Jane Oren at ayon sa kanya, siguro hihikayatin ko sila through syempre discussion, pakikipag-usap at yung maipakita sa kanila yung purpose kung bakit kailangan nilang makipag-engage or makipagtulungan sa mga program sa school. Unang-una para yun sa benefits ng mga students. So, yun, siguro ipapaliwanag ko sa kanila na yung involvement nila ay malaki yung magiging impact to reinforce the learning of the students. Mayroon din kaming nakapanayam na dalawang guro mula sa pampublikong paaralan, ngunit hindi na sila pumayag na magpa-video, kaya ibabahagi na lang namin ang kanilang mga naging kasagutan sa una naming tanong na paano mo hinihikayat ang mga magulang at mga lider ng komunidad na makilahok sa mga kaganapan sa paaralan? Ang una naming nakapanayam ay si Ma'am Mercedita S. Cruz, kasalukuyang nagtuturo sa paaralan ng Virginia Ramirez Cruz National High School sa Siling Bata, Pandi, Bulacan, at ayon sa kanya, ayon kay Ginang Mercedita Cruz, mahihikayat niya ang paaralan at ang mga magulang na makilahok sa pampaaralang gawain sa pamamagitan ng PTA meeting na kung saan ay maibabalita niya sa mga magulang na mga dumalo ang tuntunin ng mga paaralan para sa ikabubuti ng mga estudyante at kung saan ang PTA meeting ay magiging daan upang hikayatin ang mga magulang na dumalo sa mga gawaing pangpaaralan. Para naman sa aming ikalawang tanong na paano mas mapapalakas ng mga paaralan ang suporta sa mga guro sa kanilang mga pagsisikap na makipag-ugnayan sa komunidad? Nakapanayam din namin si Sir Renato Rugal Jr., isang guro mula sa pampribadong paaralan ng College of Mary Immaculate sa Pandi, Bulacan, at ayon sa kanya, I think they must have a consistent plan
on when to meet the parents, especially gaya ng mga PTA, Parent-Teacher Conference or assembly. And then siguro isa pa sa mga dapat itignan din ni CMI, siguro mas marami pang mga family involvement like family fest, yan yung mga wherein all the families will be invited, and then we will be creating a kind of event where with their families, tapos parang recreational activity. And then in all events, dapat kasama lagi sa invitation si parents, especially sa senior high school department. Ang pangalawa naming nakapanayam na nagtuturo sa pampublikong paaralan ay si Ma'am Bianca A. Talavera, kasalukuyang nagtuturo sa paaralan ng Assumpta Technical High School sa San Simon, Pampanga. At ayon sa kanya, ayon kay Binibining Bianca A. Talavera, bilang isang guro, mas mapapalakas ng mga paaralan ang suporta sa mga guro. Para sa kanya ay maaaring magbigay ang paaralan ng regular feedback at suporta sa mga kagaya niyang guro tulad ng pagkakaroon ng pagpupulong upang matalakay ang kanilang mga pangangailangan at mga idea kung paano mapabuti ang ugnayan sa isang komunidad. ang aming grupo ay may nakapanayam din na 5 education students at ang una naming tinanong sa kanila ay paano sa tingin mo maaaring aktibong makilahok ang mga miyembro ng komunidad sa mga kaganapan sa paaralan. Ang una naming nakapanayam ay si John Carl De Asis, isang BS Ed Filipino 3rd year student na nag-aaral sa College of Mary Immaculate. Ayon sa kanya, ako naniniwala ako na mas magiging effective yung pagkatuto kapag sinasama natin yung nasa kapaligiran ng bata. Sa paanong paraan? Sa pag-i-interview na kung saan magtatanong tayo ng key informants mula sa ating community. Kapag merong mga interview type na activity, maaaring sila yung maging source of information. Pwede rin yung sa historical sites. Pwede natin gamitin yung community, halimbawa, history, papupuntahin or pwede silang mag-shoot sa field trips na kung saan makita natin na na-involve sila or lumalabas sila ng paaralan. ang pangalawa naming nakapanayam na education student ay si MJ Lape, isang BE Ed 2nd year student na nag-aaral sa College of Mary Immaculate at ayon sa kanya, for me kasi maaaring makilahok ang mga miyembro ng komunidad sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga paaralan. Yan, dahil kasi ang paaralan is meron ding pangangailangan. So maaari rin naman silang mag-volunteer sa mga activity at pakikipag-ugnayan sa mga guro at mag-aaral. Ang pangatlo naman naming nakapanayam ay si Joseph Cruz, isang BE Ed 1st year student na nag-aaral sa College of Mary Immaculate at ayon sa kanya, aring aktibong makilahok ang mga miyembro ng komunidad sa mga ganapan sa paaralan sa tamang paraan. Kung ito ay nagbibigay ng benepisyo sa kanila, benepisyo na tungkol sa kanilang kalusugan at kung sila ay tututo dito at kung sila ay magkakaroon ng pagkikitaan dito. Dalawa sa aming mga nakapanayam ay hindi pumayag magpa-video kaya't sila ay nag-send na lamang sa amin ng voice record ng kanilang sagot sa pamamagitan ng messenger. Halina't ating pakinggan ang kanilang sagot sa aming katanungan. At ang ikalawa naming tanong sa kanila ay sa anong paraan ka naniniwala na ang pakikilahok ng komunidad ay positibong nakakaapekto sa pagkatuto at kapakanan ng mga estudyante. Ang pang-apat naming nakapanayam ay si Mark Infante, isang BS Ed 3rd year student na nag-aaral sa College of Mary Immaculate. Ayon naman sa kanya, of course, being able to see the community and the school working together in order to support students, I believe that it could possibly motivate students and at the same time encourage the parents and the other part of the community to see schools, activities, and events something as purposeful and has something good to give for its students, and at the same time learners can build camaraderie,
have strong connections with their parents, with other parts of the community, which will help them to realize the importance of being connected to one another, especially as they get outside the school as on their own, because we all know that after graduating, they have to face the real world. And so this kind of positive effect to them will help them to really prepare for what is waiting outside the school. Ang panghuli na aming nakapanayam ay si Jeline Madrillo, isang BE Ed third year student na nag-aaral sa La Concepcion College sa San Jose del Monte, Bulacan, at ayon sa kanya, siguro sa paraan na pakikilahok sa mga aktibidad, sa pagbibigay ng suporta o kaya naman sa pagbigay ng donasyon sa isang paaralan. mayroon din kaming nakapanayam na 3 mga magulang na may anak sa basic education o kindergarten hanggang grade 12, ngunit hindi na rin sila nagpa-video, kaya ibabahagi na lang namin ang kanilang mga naging kasagutan sa una naming tanong na paano sa tingin mo maaaring aktibong makilahok ang mga miyembro ng komunidad sa mga kaganapan sa paaralan. Ang una naming nakapanayam ay si Ginang Michelle San Miguel. Siya ay may 2 anak na grade 8 at grade 10. Ayon sa kanya, ayon kay Ginang Michelle San Miguel, ang bawat miyembro sa komunidad ay may malaking gampanin sa paaralan, katulad na lamang ng pakikilahok sa mga general PTA meetings kung saan maaaring makipag-cooperate o makipagtulungan ang miyembro ng komunidad sa ikaayos ng paaralan at ng mga estudyante. Ang pangalawa naman naming nakapanayam ay si Ginang Grizel Ann Sarmiento, may 2 anak na grade 3 at grade 8. Ayon naman sa kanya, Ayon kay Ginang Grizel Ann Sarmiento, bilang isang magulang, para sa kanya sa pagtulong sa paglilinis at iba pang proyekto sa mga paaralan ay isa sa aktibong pakikilahok ng miyembro ng komunidad. sa ikalawa naming tanong na sa anong paraan ka naniniwala na ang pakikilahok ng komunidad ay positibong nakakaapekto sa pagkatuto at kapakanan ng mga estudyante. Ang huli naman na aming nakapanayam ay si Ginang Chari B. Balmes. Siya ay may anak na grade 1 at ayon sa kanya, Naniniwala siyang bilang isang magulang, ang pagdalo sa mga recognition ng kanilang mga anak ay makakatulong sa pagkatuto ng kanilang mga anak, sapagkat sa pamagitan nito ay napapakita nila ang kanilang suporta sa kanilang mga anak, at sa pamagitan nun ay nabibuild nila ang confidence ng kanilang mga anak o ang motibasyon nila na mag-aral pang mabuti. Ayon din sa kanya, ang pagbo-volunteer ng mga magulang sa paglilinis sa kapaligiran bago pumasok ang mga anak nila sa paaralan ay nakakatulong sa pagkatuto ng mga bata, sapagkat inisiguro nila ang kaligtasan ng kanilang mga anak. kasama sa aming mga nakapanayam ang isang SK Kagawad mula sa Camarines Norte, at ibabahagi na lamang din namin ang kanyang maging kasagutan sa aming katanungan na paano mo hinihikayat ang mga magulang at mga lider ng komunidad na makilahok sa mga kaganapan sa paaralan. Ang SK Kagawad na aming nakapanayam ay si Sir Angelo Aler, at ayon sa kanya, Ayon kay Ginoong Angelo Aler, bilang SK Kagawad, una, kinakailangan maliwanag ang layunin ng mga programa o kaganapan na kanilang lalahukan sa paaralan. Pangalawa, dapat maipaliwanag sa kanila kung ano ang kanilang magiging pakinabang o benepisyo sa kanilang mga sasaling programa o kaganapan sa paaralan. At bilang panghuli, kinakailangan na gumawa tayo ng mga paraan upang madali silang makakalahok sa mga programa o kaganapan sa paaralan. panghuli, may 3 kaming nakapanayam na non-teaching personnel na nagtatrabaho sa loob ng College of Mary Immaculate. Para sa una naming katanungan na paano sa tingin mo maaaring aktibong makilahok ang mga miyembro ng komunidad sa mga kaganapan sa paaralan. Ang una naming nakapanayam ay si Ma'am Edelina Leoparte, isang librarian sa CMI. Ayon sa kanya, Unang-una siguro sa estudyante, kailangan meron silang free time na tinatawag. Kung may bakante silang oras, isa yun sa kanila para maging active
sila. Tapos, pangalawa, alam nila kung ano ba yung mga kaganapan o aktibidad sa loob mismo ng paaralan. Sa ganung paraan, magkakaroon sila ng idea ng mga aktibidad na dapat nilang saligan. At ikatlo, alamin kung saan sila magaling o mahusay. Dapat alam nila sa sarili nila kung ano yung strength nila, kung saan sila mahusay, para alam nila mismo yung aktibidad na kanilang sasalihan. Sa ikalawa naming tanong na sa anong paraan ka naniniwala na ang pakikilahok ng komunidad ay positibong nakakaapekto sa pagkatuto at kapakanan ng mga estudyante. Ang pangalawa naming nakapanayam ay si Sir Raymark, isang security guard sa CMI, at ayon sa kanya, naniniwala ako dahil ang pakikilahok ng komunidad sa paaralan ay malaking ambag sa kapakanan ng estudyante at magkaroon ng koneksyon na magdudulot ng positibong epekto. ang panghuli naman naming nakapanayam ay si Ma'am Karen, isang canteen staff sa CMI, at pinili na lamang niyang mag-voice record kaysa isama siya sa aming video. Ayon naman sa kanya, Tulad nung pag may, yung parang nag-ipon-ipon yung mga parents, mga kailangan nila sa makakatulong po sa mga bata. sa general question naman na base sa inyong interviews, naniniwala ba kayo na ang relasyon ng komunidad at eskwelahan ay mahalaga at gumagana? O based on your interviews, do you think the relationship is relevant and working? Ang sagot namin dito bilang isang grupo ay, base sa aming nagawang interviews, sumasang-ayon kami na ang relasyon ng komunidad at eskwelahan ay mahalaga at gumagana dahil base sa mga sagot ng aming interviewees ay ipinapahiwatig lamang na hindi magiging maayos ang eskwelahan o ang paaralan kung wala itong koneksyon sa komunidad. May malaking bahagi ang komunidad sa pagsasaayos ng paaralan, katulad na lamang ng pakikibahagi ng miyembro ng komunidad sa iba't ibang programa sa loob ng paaralan, katulad na lamang ng Brigada Eskwela, feeding program at marami pang mahahalagang programa na hindi mabubuo at masasagawa ng maayos kung walang koneksyon ang eskwelahan sa komunidad at kung walang koneksyon ang komunidad sa eskwelahan. Bago tapusin ng aming grupo ang aming dokumentaryo na may pamagat na Sulong Edukasyon, Koneksyon ng Paaralan at Komunidad tungo sa Pag-unlad, gusto lamang namin iwan ang maikling mensahe na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagkakaisa ng komunidad at paaralan. Sa pagkakaisa ng komunidad at paaralan, ang mga pangarap ng kabataan ay nagiging makahulugan at makatotohanan.